Ang isang solusyon ng MMDA sa traffic habang papalapit ang Pasko, ang Christmas o Mabuhay Lanes. Yan ang mga alternatibong ruta na pwede niyong daanan para makaiwas sa bumper-to-bumper traffic sa EDSA. Pero gaano na ba ito ka-epektibo? Alamin natin sa live report ni Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, sa araw-araw nga halos na nasa lansangan tayo, tayo mismo ay saksi kung gaano nga talaga lumala ang problema natin sa trapiko dito sa Metro Manila. Lalo na kaya pag tuwing rush hour, kaya kanina, minabuti na rin nating subukan kung gaano nga ba ka-epektibo itong binigay ng mga alternatibong daanan ng MMDA. Habang papalapit ang Pasko, tila palala ng palala ang trapiko sa mga kalsada. Kaya naman ang MMDA ang naisip na solusyon, ang Mabuhay o Christmas Lane. Pero di gaya nung nakaraang taon, mula 45, 40 na lamang ang Christmas lanes ngayon. More sa commercial centers, yung mga malls. Ang gusto lang natin ma-attain dito yung flow ng trapiko Hindi may mga lugar na talagang hindi kayang mapaluwag. Sinubukan namin ang isa sa mga Christmas lane habang rush hour. Eksaktong alas 4:30 ng hapon ngayon, sabay na aalis ang dalawang news team mula mismo dito sa GMA. Ang isang news team ay dadaan sa normal o yung usual na ruta sa pamamagitan ng EDSA. At kami naman, dadaan kami sa tinatawag na Mabuhay or Christmas Lane gamit ang alternatibong ruta na ibinibigay ng MMDA. Tapos, titingnan natin mamaya kung sino sa atin ang mas maunang makakarating sa ating destinasyon sa Makati. Base sa alternatibong ruta na ibinigay ng MMDA, mula timog dito sa Quezon City, and Domingo ang aming daan. Kaliwa sa Blumentritt, Calentong, kaliwa sa Manalo Street, kanan sa Mariano at Luna Mensayas, kanan sa Shaw Boulevard, kaliwa sa 9 de Pebrero o Martinez, Maysilo, Sergeant Gumatay o San Francisco, Mandaluyong, hanggang makarating ng Makati Bridge o Barangka Drive, Estrella Bridge. Dahil rush hour na, dumami na naman ang mga sasakyan sa aming dinaanan. Dagdagan pa ng mga tiyangge sa gilid ng kalsada. 5:28 ng hapon, nakarating ang news team na dumaan sa EDSA. 5:35 naman kami dumating. Muli kaming bumiyahe pabalik ng GMA sa pamamagitan pa rin ng nasabing ruta at ang isang team via EDSA pa rin. Halos bumper to bumper na ang mga sasakyan. Sa pagkakataong ito, ang team namin na dumaan sa Christmas Lane ang nauna. Ayon sa mga motorista, parusa raw talaga sa biyaheng ang matinding traffic ngayon, mapa-usual ang daanan man o sa pamamagitan ng Christmas Lane. Lahat naman traffic na kahit saan. Umiwas na kami ng traffic po. Pero kumusta naman, nakakabawas po ba? Mas nakakabilis yung mga alternatibong daanan? O ganun Hindi po ma'am. Sobra talaga ma'am. Nag-alternative na po kami. Pero kumusta po sa mga alternative na daanan? Ganon pa rin. Ayon sa MMDA, tigil na muna ang mga road repair maliban na lamang daw kung national priority project. Bawal na rin muna ang reblocking para bawas traffic. Alam mo Jessica, aminado naman ang MMDA na meron talagang mga kalsada na talagang napaka-imposible na nga masolusyonan ang problema sa pagsisikip nga ng daloy ng trapiko. Ang kanilang naman daw objective dito hindi man lang mag-decongest sa isang lugar, halimbawa na lamang ang EDSA na talaga namang daanan ng lahat. Kaya nagkaroon sila ng mga alternatibos sa mga tinatawag natin mga inner streets para at least ma-distribute evenly ang mga sasakyan at hindi lamang mag-decongest o nagsisikip lalo sa EDSA. Jessica? Marisol, kailan nga uli mag-uumpisa itong mga Christmas o Mabuhay Lanes na ito? Jessica, sa ngayon kasi may mga binabalak pang MMDA, magsasagawa muna sila ng mga public information at announcement para they will make sure na properly inform ang lahat ng mga motorista bago nila i-formally launch ito. Magsasagawa rin sila ng mga dialogue sa iba't ibang mga mall establishment para nang sa ngayon, pag na-finalize na nila ang kanilang date kung kailan talaga nila ito ay launch, ay hindi naman daw magkagulatan at mag-guide properly ang ating mga motorista. Okay, maraming salamat Marisol Abduraman.